Yan, magandang araw pong muli sa ating lahat at nasa huli na po tayo ng pinag-aaralan nating 10 biblikal na paliwanag na si Jesus ay Diyos. At ang pinaka huli po o ang pang-10, sabi niya dito, si Jesus ay anak ng Diyos or Jesus is the Son of God. So may mga pinupuntos yung iba po rito na hindi lamang po yung titulong Son of God ay hindi lamang para kay Jesus. So may mga mababasa po tayong verse dito sa Bible na binabanggit din na anak ng Diyos. Ito po yung mga example dito po sa Exodus chapter 4 verse 22 at sa Hosea chapter 11 verse 1. So basahin po muna natin itong sa Exodus. Ang sabi niya, kung magkagayon, ganito ang sabihin mo sa kanya, ipinasasabi ni Yahweh ang Israel ay aking anak na panganay. So, ang binabanggit po dyan ay ang Israel. So, same din po dito sa Hosea chapter 11 verse 1. Ang sabi, nang bata pa ang Israel, aking minahal siya at tinawag kong anak, aking anak mula sa Ehipto. So, dito po, sa dalawang verse po na yan, ang binabanggit po ng anak ng Diyos ay ang Israel. So, another example pa po na ginamit yung term na anak ng Diyos ay makikita po natin dito sa Awit chapter 2 verse 7. Ang sabi dito, ganito ang sabi ng lingkod ni Yahweh na hari ng Sion, aking ihahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon, ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon. So, dyan po sa awit, ang binabanggit naman po na anak ng Diyos ay ang hari. So, talo naman po tayo or atras po tayo dito sa Job chapter 38 verse 7. So, again, ginamit po ulit yung term na anak po ng Diyos. Dito po, basahin natin sa ang Biblia po. Job chapter 38. Yan, verse 7 ang sabi po rito, nang magsiawit na magkakasama ang mga bituin pang umaga at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan. Dito po kung babasahin natin po ito sa English version, ang tinutukoy po dyan ay ang mga angels. So, yan po sa Old Testament, yan po yung mga example na ginamit po yung term ng anak ng Diyos. So, punta naman po tayo dito sa New Testament. Nakikita naman po natin sa Lucas chapter 3 verse 38. Ang sabi po dyan, si Kainan ay anak ni Enos na anak naman ni Seth. At si Seth ay anak ni Adan na anak ng Diyos. So, ang tinutukoy naman po dyan ay si Adan na anak ng Diyos. At isa pa po sa Romans chapter 8 verse 14. Sabi niya po dito, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. So, sabi niya po dito, ang tinatawag na anak ng Diyos ay yung mga pinapatnubayan ng Espiritu or tayong mga believer of Christ. Kaya nga tinuring tayong anak ng Diyos. So, from these verses, pansinin niyo po, yung term na anak ng Diyos or yung word na anak ay nakasulat sa small letter A. So, hindi siya capital letter. Unlike sa mga susunod po nating babasahin, naka-capital letter na po. Whenever we refer to God, kagaya ng pag sinabing anak ng Diyos na tinutukoy si Jesus, yan ay always capital letter A. Kaya nga, kung dito sa mga binasa natin, small letter A, ibig sabihin, hindi sila Diyos. Okay, ngayon, punta na po tayo dito. So, si Jesus bilang Mesias is uniquely entitled the Son of God. At yan ay mababasa po natin sa John chapter 1 verse 49. At yan po ang sinabi ni Nathaniel nung siya po ay tinawag ng Diyos. Ang sabi niya dito, Rabay, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. Wika ni Nathaniel. So, pansinin niyo po, yung word na anak ay naka-capital letter A dahil ito'y tumutukoy sa Diyos.
At another verse po na binanggit din po ang pagiging anak ng Diyos ng Panginoong Hesus ay may kita din po natin dito sa John chapter 11 verse 27. So marami po tayong bubuklating mga verses po ngayon, kaya sundan niyo po ako. Yan, sabi dito sa verse 27, "Opo, Panginoon," sagot niya, "nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan." So, nagsasalita po dito ay si Martha. Ito po yung time na namatay si Lazarus. Tingnan niyo po yung kapahayagan ni Martha sa kanyang anak ng Diyos at binanggit na siya ang Mesiyas. So, ngayon, ito po mismo sa John chapter 10:36, dito na po tayo dumako. Yan. Dito mismo sa John 10:36, mababasa natin na si Jesus mismo, binanggit niya ang sarili niya as the Son of God. Sabi niya dito, "Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ng anak ng Diyos?" So, malinaw po na pinahayag ni Jesus na siya ay anak ng Diyos. At bago po yung verse na yan, atras po tayo ng konti. Sa John chapter 10 verse 30 ay binanggit ni Jesus dito, sabi niya, "Ako at ang Ama ay iisa." So, may mga ibang reliyon po na medyo na misinterpret nila ito, na akala nila na yung sinabi niya dito, "Ako at ang Ama ay iisa," akala nila ang Diyos Ama na nasa kalangitan ay siya din yung bumaba dito sa anyong tao na naging Jesus na. Pero hindi, they are distinct, magkaiba yung persona pa po natin. Kaya nga hindi pwede yung Diyos Ama, siya din yung bumaba. Kaya nga, from the previous na pinag-aralan natin, nung time na binautismuhan si Jesus, iba yung Diyos Ama na nagsalita at si Jesus na mismong binautismuhan at ang Holy Spirit na bumaba sa anyong kalapati. So, nangangahulugan ito na nung binanggit ni Jesus na ako at ang Ama ay isa, ang tinutukoy niya po rito, magkaisa sila ng layunin dito. Kung ano ba yung ang goal nila dito. Ano ba yung nais ng Diyos para sa atin. Nandun yung unity nila. Amen. At ngayon ito po, sabi niya dito, basahin po natin dito sa John chapter 10 verse 31. Ang mga Hudyo ay muling kumuha ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang pinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin?" Sinagot siya ng mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lang." So, kaya siya babatuhin dahil again, yung kasalanang blasphemy or paglapastangan sa Diyos, dahil ang tingin nga po nila kay Jesus ay tao lang, at merong claim dito si Jesus, kaya naman babatuin siya. Ngayon, tingnan niyo po yung verse 34. Tumugon si Jesus, "Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo, mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan." So, yung term po dito, nung binanggit ni Jesus na Diyos, ay small letter D. Ano pong ibig sabihin nito? Yung mga leader po nila that time, or leader o nagtuturo ng kautusan, kaya sila tinawag na Diyos kasi meron silang authority na manguna. Ngayon, ano po ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus dito? Kung sila na tagapagturo o pinuno o leader ay binigyan ng authority, binibigyan din dito ng Panginoong Hesus, siya na binigyan ng kapangyarihan ng Ama ay mas nakahihigit ang authority kumpara sa kanila na nagtuturo o leader ng mga kautusan. Kaya nga dito pinatunayan niya sa verse 36, sabi niya na siya ang anak ng Diyos. At kapag kasi yung claim niya na sinabi niya na siya ang anak ng Diyos, ang ibig sabihin po nito
ay meron siyang kapantay na karapatan at kapangyarihan bilang Diyos. By saying that He is the Son of God, He is also saying that He is God. Ngayon, paano po ipapaliwanag po ng ibang tao na kahit kailan walang naging claim or kapahayagan si Jesus na siya ay Diyos? Malinaw na meron siyang claim kasi pinarusahan nga po siya ng kamatayan sa krus dahil sa paglapastangan niya daw. Dahil ang tingin nga po sa kanya ng mga tao ay blasphemer or inaangkin niya yung pagiging Diyos, gayong tunay nga siyang Diyos. So, hindi natin mapapabulaanan na walang claim si Jesus ng pagiging Diyos niya, kundi malinaw na siya mismo sinabi niya, He is the Son of God. Na ang katumbas nito, siya ay may authority and all power is given unto Him. At yan ang patunay na siya talaga ay Diyos. Amen. So mula po dyan sa 10 na pinag-aralan natin na paliwanag na si Jesus ay Diyos, maging strong and firm sa atin na hindi tayo mag-waver sa paniniwala natin na ay tao ba siya o Diyos lang siya. Nagkatawang tao siya dito sa lupa para magawa niya yung pinapagawa ng Diyos Ama na iligtas tayo, tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Kasi ulitin ko po, kung si Jesus po ay tao lamang, hindi niya tayo magagawang iligtas. Kasi ang sabi nga, ang lahat ng tao ay nagkasala at ang kaparusahan ng kasalanan ay kamatayan. Kung tao lang si Jesus, maging siya din ay mapaparusahan ng kamatayan. Hindi kanya maliligtas. Pero ang patunay mula sa mga pinag-aralan natin na siya ay Diyos, magagawa kanyang iligtas sa kapahamakan ng impyerno. Kaya nga, again, mula po dito, mas maging malinaw sa atin na pinatunayan ng salita ng Diyos na siya ay tunay na pinaglilingkuran nating Diyos na buhay. Amen po. So, I pray na lahat po ito ay nakatulong sa atin, naliwanagan tayo, na ang tinuturo ng Biblia ay kinakampihan niya about Jesus as being God and the Lord and our Savior. Amen po. So, sige po, tayo po yung manalangin. Aming Ama, sa pangalan po ng Panginoong Jesus, tunay o Lord na napakabuti mo dahil kami ay patuloy mong nililiwanagan. Hayaan mo maging firm sa puso't isipan namin na ang Panginoong Jesus na iyong binigay sa amin, siya ang tunay na Diyos na aming tagapagligtas, Panginoon ng buhay namin. Dalangin ko, Panginoon, na sa bawat nakarinig, nakapanood nito, ay magkaroon ng revelational knowledge patungkol kung sino ba ang aming Panginoong Jesus. At mas lalo kaming manampalataya at magtiwala at maitaas siya, Panginoon. Salamat po, Lord, sa lahat ng bagay na pagtutuwid mo, pagtuturo mo sa amin. Sa iyo lahat ang kapurihan, Panginoon. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, ayan po, salamat po sa inyong pakikinig at panonood po nito. Patuloy po natin itong balik-balikan at dili-diliin at maging maisabuhay at mailagay natin sa heart natin. So, salamat po at God bless po sa bawat isa.